Okay? It is well with the righteous always. Our Lord is saying, tell my righteous ones. Ayan. Kung kayo tapat sa Panginoon, kung talagang tapat kayo, all will be well with you. Lagi na kayo nakangiti, ano man yung problema dumadating, ang nasa puso nyo, alam nyo na merong sa taas na nakakaalam. At hindi niya kayo papabayaan. Okay, sa part 2, okay, baba tayo. Okay, eto na tayo. This can happen to the congregation. Yung pong mga churches, eto na naging problema natin, nagkaroon daw ng perils of success. Kapag po tayo nabe-bless ng Panginoon, ang tendency po maging mayabang. Ang tendency nalilimutan yung giver at nafo-focus sa gift ang ating worshiping. So nagiging idolatrous tayo. Yun ang problema. Kaya I am warning us, pero meron solusyon ng Panginoon dyan sa mga mayayabang. Meron siyang solusyon para doon sa mga proud. Ha? Kasi pag mahal niya ang tao, talagang i-bless niya. Pero meron siyang way, kasi nga yun ang tendency natin, mga tao, ha? Nakaangat lang ng konti, hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan. Sinong ganon? Ganon ba tayo? Hindi. Okay? Kapag may tendency tayo maging hambog, sabihin niyo, Panginoon, paluin mo ako. Magpapalo kayo. Para matauhan. Kasi mahirap na yun eh. Ayaw ng Panginoon na kayo yayaman kasi sabi ng Panginoon, mas madali daw sa kamelyo na pumasok sa langit kaysa sa, kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa ang mayaman na pumasok sa langit. O, gusto niyo pa maging mayaman? Ang tigas-sundo niya. No. Ha? O, yung iba hindi makaimik kasi gusto yumaman. Okay. You know what? Hindi problema ang yumaman, hindi problema yung maging prosperous tayo, maging humble lang tayo. Amen. Kaya tuturuan muna tayo ng Panginoon, papadaanin tayo sa maraming hirap, kayo, dumadaan kayo sa maraming hirap, para sa ganung pagdating doon sa pinaka-peak ng victory, ng blessing, ang heart nyo mababa pa rin. The testimony of Pastor Rivera was very touching. Kahapon, yung hindi nag-a-attend ng Saturday at available kayo, please come. Doon sa Saudi, everyday sila pupunta sa church. Dito, meron kayong 2 days to come to church. 2 days, what is 2 days? Sunday, if your day off is Thursday, come to church. If your day off is Saturday, come to church. May nagsabi, Pastor Ito, wala silang, doon sa hapon, wala silang trabaho. Kayo, may trabaho ba kayo sa hapon? Pag Saturday wala. Yung mga may day off So hindi rason yun. Kasi sila everyday, kasi wala silang trabaho sa hapon. Ang question doon, sabi ko kahapon, ay yung ating pagmamahal sa Panginoon. Totoo ba na mahal natin ang Panginoon? Uunahin natin siya. Kung hindi natin mahal ang Panginoon, uunahin natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga katawan, ha? Kasi pagod na pagod tayo, bakit kailangan pa pumunta sa church? Matulog na lang ako. Mabuti na lang may mga angels dyan na nangahatak. Huwag kang matulog dyan. Doon tayo para matuto ka. Pumunta ka doon sa bandi, matututo ka pa. Kasi alam nyo ang problema, yung lie ng enemy. Kapag merong gagawin ng Panginoon sa inyo, eto, listen to this. And I would like you to listen carefully. Kasi it is enjoyable to meditate on the Word of God. Pero pagkatapos doon, lagpas naman sa tenga. Huwag ganon. Pakinggan nyo at pababain nyo sa puso. And you will see the impact and the effects. Okay? Kapag tayo ay mayroong ginagawa sa Panginoon, ang Panginoon, hindi niya pwedeng hindi papalitan niya. Yung favor. Ha? Kilala natin si Wilbur. Kinukuha ko yung mga example ng mga tao na kilala natin. Ha? Promotion na naman. Gusto niyo ma-promote? Yung sinasabi kong testimony ni Pastor Rivero, yung kanyang amo na nagbigay ng big amount para makatulong sa kanya, para matulungan niya yung kanyang pamangkin. Ang sabi niya, nagagawa kong tumulong dahil dumaan din ako sa hirap. Kaya hindi siya mayabang. Alam niya kung paano dumaan sa hirap,
Kaya yung mga dumadaan sa hirap, pwede niyang matulungan. Okay? So, dapat tayo na manatili na yung itinuturo ng Panginoon sa atin, pag tayo pinagpala, at alam ko, ang pangako ng Panginoon, papagpalain tayo. Kaya ako, I am mentioning this because the Lord promised me, this church will be blessed. Do you believe that? Amen. Amen. At nauumpisahan ko na makita. Nauumpisahan ko na. Kaya, para sa akin, I never doubt the promise of God. Pero I'm preparing you. I am preparing you because ang problema, ayaw kong ni isa sa inyo ay mawawala kapag dumating ang pagpapala. Kasi, pag dumadating ang pagpapala, lumalaki ang ulo at nalilimutan na yung pagpapalang yan ang galing sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng katalinuhan, nagkakaroon ka ng lakas sapagkat pinagaling ka ng Panginoon. Katalinuhan sapagkat ang banal na Espiritu nasa sayo. Overflowing blessing sapagkat ikaw ay tapat sa pagbibigay. Walang makakapigil ng pagpapala. Ang problema ay ang ating puso. Walang makapapasok sa langit kung hindi puro without a pure heart. Okay? And one problem I have in this group, when we pray, the Lord answered. Pero pag na-answer na, hindi mo na makita sa church. Banding dito, banding doon. Eh syempre, saan ilalagay yung pera? Hindi gastusin. O wala nang time sa church. Gastos dito, gastos doon. O. So, ano nang nangyari? Pinagpala nga, iniwanan naman yung source ng pagpapala. Do you think matutuwa ang Panginoon pag gano'n ang attitude natin? No. No. Kaya tinuturuan ko kayo. Magalit man kayo sa akin. Pastor Ray, bakit mo pinipilit na ma-involve kami sa ministry? Bakit mo pinipilit na lagi kami nasa church? Bakit? Alam nyo, kapag madalas kayo sa labas, masasanay kayo. Pag nasanay na kayo sa labas, hindi na kayo papasok sa loob. Kasi sa labas, masarap yung inuman, masarap yung banding-banding na may sugal, masarap yung sayawan. Noong isang araw, mayroong testimony dito, pumunta doon, instead na pumunta sa prayer meeting, pumunta sa sayawan, sa birthday, ano nangyari? Kamuntik nang mamatay. Kamuntik nang tumalon doon sa 3rd floor. Dahil nung malasing na, nag-away-away na, hindi malaman kung anong gagawin, tumago sa basura. Kaya, hindi ko sasabihin kung sino, pero 22 years old. ayun, pero sabi niya, Pastor Ray, talagang I shared this kasi natuto na ako. Hindi ko na gagawin. Talaga ba? Amen. Yeah. Kapag meron tayong gawain sa church, i-prioritize niyo ang church at malalayo kayo sa kanyang mga aksidente. Sino mo kundi siya tumago doon sa ang tinaguan pa basura? Anyway. Ang Panginoon, pinangako niya, all will be well with you kung tayo mamumuhay as a righteous person. The man of God, flee from all this. Pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. This is what we are supposed to pursue. Ito ang dapat na matutunan natin, na tayo maging matapat, tayo maging holy, godly, tayo magkaroon ng pananampalataya na hindi natin i-compare sa iba. Alam niyo yung pananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon, yan po yung individual. At sinasabi ko sa iyo, yung seed faith, na kasi laki lang daw ng mustasa, could move the mountains. Yan po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. So wag mo i-compare yung faith na malaki o maliit. Hindi ko mahalaga kung anong size niyan. Ang mahalaga, nagtitiwala ka sa Panginoon. Faith, love. Ayan. Magmahalan tayo at mahalin natin ang Panginoon. Hindi yung mahal kita kapag meron akong makukuha sa iyo at hindi na kita mahal kapag binigo mo ako. Love is unconditional. Agape love. Lagi nating isipin, kapag andyan na, eto na yung aking kinasusuklaman, harap mo na. Panginoon, tatalikod ba ako? O anong gagawin ko? Alam niyo, isipin niyo yung agape love ng Panginoon. Kung paano kami minahal ng Panginoon, mahalin mo din yung mga hindi ka ibig-ibig. At matututo kang magmahal. Kasi, kung
kilala mo sarili mo, walang magmamahal sa'yo. Kilala mo sarili mo, hindi ka kaibig-ibig, pero minahal ka ng Panginoon. So yung mga taong yun, yung mga tao na nangangailangan ng ating pagmamahal, mahalin natin sila. Love. Endurance. Yung endurance, yun po yung pagtsatsaga. Meron dyan, nag-uumpisa pa lang, wala pang papel. Pili na ng senyora. Yung senyora ito, hindi ko gusto yung senyora, pipili ako. Papalit-palit, naka-10 taon, hindi nagkapapel. Kasi kinakatulong daw yung siya yung senyora niya. Ano gusto niya mangyari? Siya ang senyora. Alam niyo, kung minsan yung logic, kaya, yun ang aking tinuturo dito na endurance, konting tiyaga, hanggat wala pa kayong papel, okay lang. At pag may papel na kayo, saka kayo mamili. Pero yung kailangan yung papel, konting na ganun lang ni senyora yung mesa, kasi punong-puno naman talaga ng pulbo. Ay naku, ginaganon ko ni senyora, ayaw ko na. Anong gusto mo mangyari? Yung senyora mo maglinis nun? Marami akong narinig na ganyan. You know what? It's not logical. Ang sabi ng Panginoon, ipakita mo, kapag daw tayo ay may amo, para daw tayong naglilingkod sa Panginoon, give our best. Oo naman talaga. And when you give your best, ano mangyayari? Yung amo nyo, katulad ng amo ni Pastor Romero, tuwing aalis, meron pa siyang pagpakain niya. Kakain ka, kung hindi ka kumain, mangangayayat ka. Isipin mo, pinag-aaral pa siya ng Spanish. From the pocket yun ng senyora. These are the favor. Kapag ating ginawa yung best natin, na hindi kayo reklamo ng reklamo, pag yung senyora andyan, dumapit na, ano naman kayo sasabihin? Sabi ka, senyora, ¿qué tengo que hacer? Hindi, ayan na naman, utusan na naman ako. Aba, yung mga tumatawa, ganun ba? Totoo ba yan? You know what? Perseverance. Matuto tayo mag-persevere. Endurance. And gentleness. Gentleness. Okay? Maging gentle tayo sa lahat ng tao. Okay? Whether we don't like this person or not, be gentle. Goodness and contentment. Finding contentment in the presence of God. That is what a godly man is. Okay? Let's move. It is well with him under persecution. We must be thankful for his sustaining assurance. Eto na. Persecution is hard to bear. There is no time is mentioned. All time is included. God's shells must be understood always in their largest sense.